Hello guys, andito na naman tayo sa ating Babsi. No, asa na to? Yan. To, dali lang. Yan. Ito sa ating Babsi guys. So ngayon ay ano na sila? Ilang ano na nga ba? 14 days old na sila. Ayun, ang kukulit nga ano. So thank you so much. Aywan ko lang guys ha, kasi kung hindi ko alam mga kababsi dyan, mga ka-little farmers. No, shout out nga pala ko Alexander Kok Alexander. No, thank you so much sa pagdalaw mo lagi sa aking sa aming maliit na farm sa maliit talaga. So ito guys, nakakatuwa. Pinakilo ko sila, pinatimbang. Pero wari ko, kasi kiluhan lang hindi, may mali talaga. Kasi sabi nga ni Nora, ay nag-aano lang siya ng kulang-kulang 4 kilos. Tingin ko hindi lang siya 4 kilos eh. Kaya siguro dahil sa timbangan ay hindi siya accurate. Kaya bibili tayo ng talagang pangtimbangan na siguro yung nakabitin. So, ibig sabihin niyan, aywan ko kung makuha ba natin kaagad yung tama niyang timbang Dahil may napanood ako. Teka lang, kaagri nga yata. Teka, sino ba yung aking napanood? So, siguro, kasi sabi nga nila, nasa lahi nga daw talaga yan. No, siguro, ito ay hindi siya talaga sobrang napakalalaki ng lahi. Maari din. Kasi yung aking napanood ay bagti 3 weeks old lang, nagre-range na siya ng 9 kilos. So, almost kalahati lang siya. Wala pa nga halos sa kalahati kung tama yung kanilang timbang, no? So, yan. Kasi sa tingin ko, halos magkakasinlaki lang eh. Mali lang siguro, baka kasi gumagalaw-galaw siguro, no? Kaya siguro ganoon ang kanilang tingin kasi hindi naman siya talaga timbangan para sa mga baboy. Unlike doon sa binibitin nga naman dahil makukuha mo talaga yung sa yung tama niyang timbang. So, ayan si Bulinggit, tingnan niyo, ang kulit-kulit. Pati nilalaro niya yung yung tainga ng nanay niya. Ulitin ko, yang si Bulinggit na yan, siya yung pinakapanganay. No, siya ang pinakapanganay. So ito, i-minute ko to. Kasi nila, kinakalampag nila yan. So movable kasi yan PVC lang yan na binaak. Tapos yun, nilagyan ng stand ng ni Inyo. No? So, ayun. So, awa ng Diyos, sa 8, tuloy-tuloy ang kanilang nawala silang sagabal. Yun nga, talagang inaalagaan natin sa mga vaccine. Ayan, si Liet, lumalaban na yata, no? Yun, sa pinakabulinggit. So, yun siya ay wala pa siyang 2 kilos, pero wari ko, kasi, mali talaga yung timbangan nila. Dahil nga itong aming, ipakita ko lang. Ayan, si Sibo. Yung aming alagang pusa, yung aming babying pusa. Sibo! Sibo! Oh, no bebe, no? Ayan nga ay nasa 6 na kilo. So, siguro nga talagang mali lang talaga. Sa tingin ko talaga mali. Yun. So, ayun. No? So, thank you, Babsi. Thank you. Kasi hindi na namamaga yung kanyang ari. Okay na siya ngayon. Ayun, kaya nga nakakatuwa, no? Ganyan pala, no? Kahit sa video ko lang siya napapanood, natutuwa ako na makita sila. So, ito na guys, yung si ating pinsang panday. So, siya rin ang gagawa nito sa kasi magkakaroon na to ng dahil aawatin na to sila sa 28 nitong July. So, kailangan magkaroon na sila ng ganito rin, no, yung cage nila. Tapos may mga plastic matting para iwas muna sila sa sa mga basa-basa. Pero pinapaliguan na naman sila napapaliguan na. Saka natin ilipat doon kapag stable na talaga sila, no, saka natin ilipat doon sa 2 kwarto. Paghati-hatiin tag-4 lang siguro doon sa kabilang side. Kaya yung ganyang kakalat kasi nandyan yung hose. Yung mga host na yan, tapos magpapaano pa tayo niyan, marami pa tayong gagawin, no? Magpatayo pa tayo ng another building kasi
Yun, hindi pa tayo makabili ngayon ng another inahing baboy, may inag-alok nga. Kasi dahil sa mag-ano tayo ng production talaga. Pero backyard lang siya guys ha. Ang backyard naman up to 100 heads ang allowed sa backyard na yan. So ayan. So kaya yan ang ating gagawin na magparami tayo pero kukuha talaga tayo ng napakagandang lahi kasi natutunan ko to sa kakapanood kay veterinaryo sa barrio sa mga sa inyo mga maliliit man na babuyan no marami akong yan nga sila Dodong Bilyaran yung si Kabady sino pa nga ba yan si Coach Alexander no sila Kabukals no so yun, marami tayong natutunan, no? Maraming mga pamamaraan, maraming mga idea akong mga nakukuha sa kanila. So ayun si Nora ang ating nag-alaga doon sa bukid. So siya ang tawag niyan, siya ang aking pinapasahan. At ito nga guys, sa lactating kasi ang pinapakain dito. Kaya nga sabi ko sobra din yata ang pakain, parang over. Kasi nga, nasa 12 days lang. 12, wala pang 14 days. Nakakain na si Babsi ng si Mama Pig. Nakakain na siya ng 50 kilos, no? So, more than 3.6 a day. So, ang alam ko, nasa 3 kilos lang dapat. Pero, ayaw naman din sa iba, as long na nagugutom siya. So, pakainin lang na pakainin ay anli. Yung iba naman, ang sabi nga, aywan ko kung tama ako guys kasi yung iba naman, wag din daw sobrang pakain kasi nga, pag sobrang dami ng gatas, nagkukumpul-kumpul yung kanyang suso, hindi kumpul-kumpul, nagbubuo-buo, namumuo yung gatas, so nakakasama din sa mga biik nga, hindi rin sila nakakakuha ng sapat na sustansya. Pero ngayon guys, kumakain sila ng booster, kaunti nga lang, parang patikim-tikim lang, no? Nag-start sila nung 11 days na sila, saka sila nag-start. Kasi pinaano ko sila ng mga 4 days, inaamoy-amoy lang daw. So yun, siguro nakakakuha sila ng sapat na gatas sa kanilang mama, kaya siguro hindi sila na-attract gaano kumain ng booster. Kaya yun, no? Thank you so much sa may mga sa may mga farm, no? Maliliit man ang iba, pero ang dami nating natutunan. So yun. So ito nga ang kulambo talaga, kaya aayusin talaga natin yan na para hindi ba magkaroon protekta yan sa mga sa mga lamok, ganyan, at saka sa mga langaw, no? Kahit na baboy sila, kung tawagin natin baboy, kumualaga natin. So, gusto rin natin silang manatiling maayos at saka yung tipong hindi ba sila nahihirapan ba? No? Yun ang sinasabi ko lagi kay Nora na tapos yan, kailangan alagaan natin ng maayos, no? Mahalin natin kasi nga para bigyan din tayo ng magandang balik. No, wag nating itarato talaga na talagang hayop sila. So, yun nga. Ayaw ko nga na may nananakit. Lagi kong sinasabi, Hindi tayo nagpapakain sa ating mga alaga para saktan lamang. Kahit sa mga aso, kahit sa mga pusa, yun lagi ko sinasabi. Hindi ako nagbibigay ng budget na pagkain sa mga alaga na yan para lang saktan. Yun ang hindi talaga po pwede. No? So, pag nahuli, ewan. So, mawala ng trabaho, di nga ba? No, yun. So, awa naman ng Diyos, naka-timing naman tayo ng talagang maayos na nag-aalaga, no? At saka masunurin, no? Honest, yun. Thank you so much, sana tuloy-tuloy, no? Mabait naman talaga yun, Ayan, so sige lang, anuhin mo yung tainga ng mama mo, luko-luko ka. So, yan lang guys, no? Pinapahaba ko lang to, pasensya na kayo, pabalik-balik, no? Pabalik-balik itong na to, kasi nga, nagvo-voice over nga ako para ma-explain ko rin. Aywan ko kung may naintindihan kayo. Thank you. Sana mag-upload kayo na mag-upload madalas kasi gustong-gusto ko yung kahit sa mga manok kasi may mangilan-ngilan tayong manok nandoon sa ilalim ng tangke, bahay ng tangke or tambayan. Din ako yung mga Rhode Island na yon, no? So, ayan ang ating gusto sa buhay bukid na may mga alaga tayong mga manok,
baboy, baka at saka kambing. No, mahina ang kalaban kasi nga para lang laging may trabaho yung ating manggagawa, kaya paisa-isa lang na ginagawa. No, kasi hindi naman tayo nagmamadali. Ang purpose dyan para lang magkaroon ng talagang trabaho. So sige na guys, kasi nagano yung aking ilong, pasensya na kayo. No, ang bastos ko. Bye-bye, mag-ingat po tayo lahat. God bless.